Morning! Video ba yan? Video! Rainer siya, ito yung black bayaran. Para malaman natin kapag may nawawala mamaya. Naiiwan yun. Naiiwan. Ako po si Boying Remulla. Ang ating kinalalagyan ng isang lugar na kung saan napakaraming uri ng pananim ang nalagay dito. From bamboo to cashew to persimmon to dragon fruit to rambutan, santol, mangga, halos lahat po. We have tried everything. Durian. Dito meron kaming durian row. Experimental ko lang. Pero we have 38 fruiting trees. No? Durian. Pomelo, mangosteen, everything grows in durian, in dam. Naman po, parang tao, yung nutrition na kailangan niya para sa'yo maging kompleto, ay nandun pa rin. So, that's where the farm school concept lies, diba? Yan po ang gusto ni Ma'am Cynthia, Senator Villar, who I've been working with closely since 2004. Kami na po ang lagi magkasama. In fact, Tiga Las Piñas ba iba nito? Tiga Las Piñas. Sino Tiga Las Piñas? Ano? Ayan, kapitbahay ko rin. Kasi sa Maynila, Las Piñas ako. Nung siya ay chairman ng Committee on Higher Education, siya'y nangampanya ng 3 taon para magpakilala. Ako naman ang tumayong chairman nung siya'y wala. So, I was able to pass 42 bills in Congress for her, in her name. Pero ang trabaho sa akin. Because I just did it because we're friends. That's what you do. That's what friends are for sa Kongreso. You lend your name to them, but you lend your time so much better. So, yun po. It's interesting because there are things that you will learn only through experience. And many things you will learn only because you committed to so many mistakes.
Anong mga mistakes ang pwede kong i-mention sa inyo that probably you can avoid as early as now? Number one, don't ever plant mahogany. No. Mahogany is in what they call it an allelopathic tree, which kills off all other trees and plants around it, and wards off the birds, which help in pollinating and dispersing the seeds. So, pinakamasamang halaman sa lahat yung mahogany. In agriculture, it's really waking up early. Ang grandfather ko was a peasant farmer, rice farmer. During the rainy season, and namamakiyaw siya ng mangga pag summer. Mangga, dinadala sa Divisoria. Ganun po ang lolo ko sa Imus. And there was nothing easy about it. In fact, my father was so traumatized by his childhood na hindi niya kayang magkaroon ng kalabaw. Pag nakakita siya ng kalabaw, nagagalit siya sa amin. Mag-uwi ako ng kalabaw. Kasi siya nag-alaga ng kalabaw nila, kailangan ilublob niya lagi, tawag ito, pagkakawil siya para papakainin, lahat na naka-exesoga, talagang mahirap, no? So, there's nothing easy about, or glamorous about it. But if you learn to appreciate agriculture as a way of life and as a scientific endeavor with business, then you can go ahead. Merong times of plenty, di ba? Times of plenty. Yung kasabihan na inaagusto, pag Augusto wala na, that only happens to the monocrop culture. Pag tubo lang, kaya bigas lang, o palay lang, yun, maghihirap talaga. But if you have many crops, you can be earning every month of the year, and every week of the month, and every other day at least, nakikitain ka. Depending kung gano'n kasipag ka talaga. So, hopefully, you'll see. But the proof of everything will be in what you see around. Yan, saba, all kinds of bananas ang dito na rin. Anyway, makikita nyo lang. So, welcome to Queentown Farm. We call it Queentown because we consider Indang the queen town of the province of Cavite. This is the mother spring. This is where the best natural water comes from. Itong bayan na Indang. Although there's much to be desired for us to develop it properly because the water has to be enhanced by other good practices. Yung handling of water. Alam naman natin yan. So, thank you and welcome to the province of Cavite. Salamat. Thank you so much po on behalf of VRC Bagay, the participants of the Dragon Fruit training first batch. Thank you very much po, Boy Ingrid. Okay. Okay, sige. Post. Kaya po ba natin ikutin? Kaya! Sana, wag umulan. Pero, napag-usapan namin ni Mr. Eddie Marcos na kung ang training nyo is dragon fruit production, makikita nyo kasi sa ibang farms mayroong dragon fruit.
Parang common na yun. Pero para makakita ko kayo ng lawak ng dragon fruit, 3,000 ho ang meron. So with the 6,700 pesos is talagang kailangan mo ng sipag, tiyaga, at diskarte para to manage a population of dragon fruit na 6,700. So number 1 is proven, number 2 is diskarte, number 3 is pasensya. Kasi we started dito sa farm, nag-rehab ho kami. Actually, nasa rehabilitation stage ho kami. Nag-start kami ng September last year. So, ang naabutan ho, September din ho ako nag-start dito. So, nag-start ho kami, yung kulay ho ng mga dahon ng mga tangkay is kulay yellow-orange, may mga soft prato, may camphor, mayroon tayo mga peste na scale. Parang name it, mayroon lahat ng peste ng dragon fruit kasi medyo napabayaan ko siya. Siyempre considering yung budget. Katulad ko kanina, medyo. Kaya kanina pa sinasabi nga ni Gobis, ito ho talaga kasi yung pinaka-pet na project ng kanyang father. So after ng death ng father, medyo siyempre na lang konti. So we nag-start all over again tayo. Ngayon, yung 6,700 ho na post na yun, ay fruiting na po siya. And ang kagandahan lang ho, hindi ho namin, siyempre mapapansin nyo, baka medyo mapulaan nyo yung post, nakalaylay. Pero ho, lahat ho yan is fruiting. So parang sayang ho na alisin kasi ang dami hong muna. Ang target ho namin dito is, ang management po namin dito is organic. Sa dragon fruit po, alam niyo po ba kung ano ang tamang paglalagay ng fertilizer ng dragon fruit? Naituro na po ba ni Sir Eddie? Yung sinabi niya sa amin every 3 months. Tama po yun. Isa yung start. And then meron kaming ginagamit na parang soil rejuvenation. Tama po yun. Ayan. Pero ang pinakatandaan niyo po, Yung dapat lesser po ang nitrogen ng dragon fruit. Kasi pag marami po ang nitrogen, hindi siya adaptable sa mataas na rate ng nitrogen application. Okay. Less ang nitrogen. Less nitrogen. Pag tumaso yung rate ng nitrogen application natin, lumalabas po yung soft rust. Oh! So, kaya mamaya kung mag-iikot po tayo, makikita niyo po, yung ating dragon fruit po, namumulaklak kahit umuulan. Kasi ang target po namin, mag-off season. Nangarap po kami. Kasi ang fruiting nun ng di po ba hanggang November. So nangangarap po kami na nagpipitas pero may bulaklak. So makikita nyo mamaya mayroon ho mga bunga doon sa bawat isang stem. May bunga pero may mga suloy, may mga bulaklak po. Yun ho yung target ng fertilization namin. May halaga, may kantidad. Pero pinucompute po namin. Kahit sabihin natin ito yung ginastos mo. Kasi yung problema ng magsasaka palagi nagpipipit sa fertilizer eh. Di pa ba? Pero hindi natin na naiintindihan na yung halaman may pangangailangan. Parang tayo, mayroon tayong recommended daily allowance ng vitamins. So, ganun din yung halaman. So, pag binigyan na natin ng todo, di ba balikan din tayo ng todo? So, ngayon, naglalagay ko kami ng ganong dilution, 2 litro per post. Ang ina-expect po namin, tutubo po, mag-harvest po kami ng at least conservative 10 kilograms na bunga sa bawat poste. So kung i-economics po namin yan, ang 10 kilos ng bunga, dito na-achieve mo namin yung isang bunga ay mga 500 grams. So dalawang piraso lang sa isang kilo. Pero kung nakikita niyo po yung poste, meron siyang 4-5. Anong buwan pa lang po tayo ngayon? So, makikita po natin yung opportunity na maganda yung ating, maganda yung management natin, maganda din yung agribusiness opportunity natin. So, sa 10 kilograms lang po, ibibenta po natin halimbawa sa 80 kasi ang target natin premium eh. Kung magsasaka ho tayo, mag-farming po tayo, huwag tayong mangarap ng traditional na
na maraming red check. Sayang mo yung pagod eh. Gawin na lang natin yung pinaka-the best. Total, ganun din naman yung hirap. 8 hours ka lang din naman sa gardening, sa labas. Eh bakit ka naman, ba't mo patipipirin? Eh di, todo na. Para maximum din yung yield natin. So this time, so 10 kilograms na ibibenta po namin yan ng 80 pesos. Meron kaming konting red check dyan. Pero times 100 posts, siguro na-imagine nyo na ho. Pero actually, lalagpaso kami ng 10 kilograms. Makikita nyo po yung stand mamaya. So, naiinganyo po ba tayong mag-dragon fruit? Yes! Start na po kami. So, isang benefit po. Magandang opportunity kasi nasa agribusiness tayo. Ito yung problema natin ngayon, supply ng pagkain. Ang daming gustong bumili, hindi maka-afford kasi mahal. Di po ba? So, kung mayroon mo tayong, either may tanim mo tayo sa backyard, mayroon tayong inaasahan. Or gawin mo natin hanap buhay para mas marami, mas mura. Po ba? So, yun yung ating psychology sa farming. So, ang isa pang magandang namin, pinopromote namin sa mga farmers isa, alisin na yung concept na pag magsasaka ka, mahirap ka. Hindi totoo po yun. Dapat mayaman tayo nagpapakain sa mayaman eh. Diba? Basta maganda yung quality ng bunga natin. Yes, sir. Okay po mag-tabay pag yung plastic na Oo, kasi yung bagong technology yata ngayon naka-containerize na eh. Naka-containerize na. Drum. Sa amin kasi using humic acid, nagproduce kami nagtanim mo kami ng 5 hectares ng sili, naka-container po yan sa Bataan. 5 hectares, naka-container. 8 by 12 yung drum. Plastic. Drum na plastic. Hindi po, yung plastic lang, yung pag-planting. So 5 hectares po yun. Sili, labuyo at saka yung panigang. So napakaganda ko kasi control namin yung laman ng lupa, yung container. So doon lang mo kami naglalagay ng So possible po. Saan kami dadaan ng Joy? Dito tayo. Talagang isang sabi na bunga siya mga pwede ko kayong magkapicture sa durian kasi Video! Don't worry, pwede naman natin capture mamaya sa video eh. Yung dami yung namin Hello! Pero kung sigurado kayo sa dosage nyo, pwede yung tuloy-tuloy. Ituloy na. Pero hindi siya ganun kalaki. Aha.
kailangan ang tatanggalin nyo yung nasa taas. Mas maganda ho yung sa gitna. Para lumaki. So, pwede ho kaming, sa dito ho, nag-i-explore ho kami pag ganyan. Hindi namin sa tatanggalan, tatagyan natin ng fertilizer para mapalaki pa rin. At least kahit na 300 grams. Kasi yung ganun ho, halimbawa kalaki, yung ganun is nasa 500 grams na yun pag nahinog. Ito kasi maliit. Yun ho, kagandahan ng organic. Marami. Mabigat. Nahirapan yung branch. Hindi dun sa baboy. So, Ilang days pa yan? kasi ang inaano namin is organic kasi. Once organic is wala kayong i-expect mo talagang mayroon siyang ganyan na lalabas. Kasi kung hindi, i-spray na namin ng chemical para hindi kami magkaroon ng ganyan. Pero eventually, malaki yung gastos namin kasi ano din, deteriorate ng chemical. Ito ang ganda pa picture no? Ito Oo po. Oops, yung ano lang ho ha. Ay, ang ganda nito. Dalawa sa dami. Ay, nag-i-enjoy ho kayo ng dragon fruit talaga. Opo. Monitoring mo is talagang ano, parang concept na lang kita mo na para prevent. Una-una, you have to do preventive spraying. So, pangalawa, pag hindi pa rin siya nag-prevent, halimbawa ulan ng ulan, talagang nabubura yung ano. So, monitoring, makikita mo ngayon, oops, may konting kagat. So, either magdagdag ka uli ng ano mo, ng spraying mo, na hindi na siya lumala. Pero kung talagang tagos to the bone, kailangan talaga alisin na. Kailang, at kung tataniman mo siya ng male, mas nakakatulong sa production ng pollination. Oo, pollination. Pag lumaki na po siya, yung iba kasi yung ano ngayon, technique, meron na siyang sinisilip nila ng mga aparatos. Pero ngayon, kung mano-mano lang, pabubulaklakin mo muna. Video po ito.